Maligayang pagdating sa kwento ng isang inosenteng dalaga na si Soha na hindi pa nakakabangon sa sakit ng pagkawala ng kanyang mahal nang biglang lumitaw ang isang lalaking kamukhang-kamukha niya sa katauhan ng isang binata na si Lu Junjai. Nagkataon lang ba ito o may masamang balak? Pag-ibig ba ito o put? Samahan ninyo kami ngayon na nagsisimula sa isang senaryo ng libing sa gitna ng malakas na ulan. Ang dalagang ito ay walang iba kundi si Mi Soha o mas kilala bilang Huaryu, ang tagapagmana ng Hua Corporation na naghahatid sa huling hantungan ng kanyang kasintahang si Lu Junjai. Ipinangako niya noon na pagkatapos maitala ang kanilang kumpanya sa ibang bansa, babalik siya para ikasal sa kanya. Ngunit, mula sa pagiging isang hinahangaan na nobya, biglang naging isang kaawa-awang biyuda si Soha. Sa kanyang labis na pagdurusa, hinalikan niya ang kabaong niya, ngunit ang ulan ay hindi kayang hugasan ang katotohanan at mga luha, tuluyan na siyang nawala. Pagkatapos, lumingon si Soha, at laking gulat niya nang makita si Jinxing na nakatayo sa kanyang likuran na parabang muling nabuhay. Lumapit siya, at bigla siyang hinalikan, ngunit nang magising si Soha na umiiyak, napagtanto niya na wala na si Jinxing sa tabi niya. Ngayon, nasa Hua Garden siya, kung saan nagtatrabaho si Muhuay. Pinayuhan siya nitong harapin ang katotohanan, ngunit ang tamis ng halik ni Jinxing ay nanatili sa labi ni Soha. Sinabihan siya ni Muhuay na magbakasyon para makalimutan ang lahat at pagkaraan ng kalahating taon, nagsawa na rin siya sa paglalakbay, kaya nag-empake siya at bumalik sa kanilang lumang bahay. Dahil sa pagod sa mahabang biyahe, humiga si Soha sa sofa para magpahinga, ngunit hindi niya inaasahan na mahiga siya sa hita ng isang lalaki. At ang mas nakakagulat pa, ang lalaki ay kamukhang-kamukha ni Jinxing. Agad niyang naisip na naghahalusinate lang siya, at sa pagkabigla, binuksan niya ang kanyang telepono para mag-research. Nang mabasa niya ang 4 na salitang schizophrenia, nagsimulang magduda si Soha sa sarili niya na may sakit na siya sa isip kaya nakikita niya si Jinxing ng totoong-totoo. Ayaw niyang maniwala sa ilusyon, ngunit nanaig ang kanyang emosyon, kaya niyakap niya ang lalaki at umiyak. Jinxing, kahit mahal na mahal kita, kailangan kong matutong tanggapin ang pagkawala mo. Sa mismong sandaling iyon, ang kanyang stepmother na si Lunyan Qi ay biglang dumating at lalo pang nagulat nang makita ang kanyang kapatid na bumalik. Shock si Soha nang malaman na ito ang nakababatang kapatid ng kanyang stepmother na si Lunyan Bai. Base sa kanilang pamilya, dapat niya itong tawaging tiyuhin, ngunit hindi pa rin siya makabangon sa pagkabigla. Sa kanyang isipan, iniisip niya, nababaliw na ba ako sa pag-alala kay Jinxing, kaya ang mukha ng tiyuhin na ito ay kamukhang-kamukha ng aking mahal. Nang bumalik siya sa kanyang silid, habang nanonood ng isang pelikula kung saan nagka-amnesia ang bida, biglang naisip ni Soha na subukan kung ang bagong tiyuhin ay ang kanyang dating kasintahan. Naalala niya na dati na ay nagsusuot si Jinxing ng briefs na may print ng isang batang may lapis, isang larawang hindi maaaring magkamali. Kaya palihim niyang sinuri ang aparador ni Lunyan Bai, ngunit natuklasan niyang puro glow-in-the-dark na briefs ang naroon. Matalim ang titig ni Soha na hindi makapaniwala na mayroon pang ganoong uri ng hilig ang isang tao, kaya hindi siya sumuko. Sa pangalawang pagkakataon, sinadya niyang isuot ang belo ng kasal at tumakbo palapit sa kanya. Sa kasamaang palad, nadulas siya at napunta siya sa bisig nito at agad niyang naramdaman ang pamilyar na yakap ni Jinxing. Ngunit, tinawag siya ni Nyan Bai na may amoy laway at tinanong kung bakit siya nagko-cosplay sa gitna ng init ng tanghali. Pagkatapos, awkward na humingi ng tawad si Soha sa pamamagitan ng isang tasa ng mainit na gatas. Iniisip na baka may allergy ito at hindi inumin, ngunit ininom niya ito na nagdulot ng pagkabigla at takot kay Soha. Ngunit, malamig na tinulak siya ni Nyan Bai at pinagsabihan siyang bumili ng organic na gatas sa susunod. Hindi pa rin siya sumuko, hinanap ni Soha ang lumang damit ni Jinxing at naghanap siya ng natitirang hibla ng buhok para ipasuri sa SAT testing. Ngayon, kailangan niyang palihim na bunutin ang isang hibla ng buhok sa ulo ni Nyan Bai, ngunit bago pa man niya magawa, nahuli na siya. Nagmadali siyang binago ang tono ng boses niya na nagpanggap na masunuring pamangkin at sinabing gusto niya itong i-message para humingi ng tawad. Walang masabi si Nyan Bai, ngunit buong puso niyang tinanggap ang alok ng kanyang masunuring pamangkin. Gayunpaman, hindi niya hinayaan na makawala ito sa kanyang mga bisig at sa kanilang pagtatalo, hindi sinasadyang natumba nila ang tray ng essential oil sa ulo nito. Bilang resulta, ang buhok ni Nyan Bai ay naging gusot na parang sinulit. Pagkatapos, hinintay niya si Nyan Bai na matapos maligo para gupitan ang buhok nito. Ngunit sa pagmamadali niya, natisod siya sa isang kable at biglang nahulog ang tuwalya nito, tamang-tama sa pagpasok ni Nyan Qi para tawagin ang kapatid niya. Ang tatlong tao ay naging statue sa kinatatayuan nila at ang awkward na katahimikan ay tanging kuliglig na lang ang kulang. Nang gabing iyon, ang magkapatid na Lu ay lihim na nag-uusap at nagpaplano, lumabas na palihim na bumalik sa bansa si Bai. Nagpanggap siya para makakuha ng impormasyon mula sa telepono ng kanyang bayaw na kalihim, si Hua Rucheng. Ang layunin ay makuha ang impormasyon upang masira ang negosyo ng pamilya Hua. Binigay na ngayon ni Nyan Qi ang susi sa kanyang kapatid. Basta makuha nila ang presyo ng bidding para sa proyekto ng diamante, tiyak na mananalo sila. At ang mga ari-arian ng pamilya Hua ay malapit nang mapunta sa pamilya Lu. Habang sila ay nagbubulungan, binuksan ni Soha ang ilaw na nagpabigla sa magkapatid. Kalmado niyang sinabi na pumunta siya sa kusina para kumuha ng tinapay dahil gutom siya. Ngunit napansin ni Nyan Bai ang susi na nakalantad sa mesa.
Minadali niyang hinila ang kamay ni Soha at bigla siyang nilapitan para magpalit ng paksa. Pinakiusapan niya ang kanyang ate na umalis para makapag-usap silang dalawa ni Soha ng sarilinan. Sinabi niya na nakilala niya ito bilang ang baliw na humalik sa kanya sa sementeryo habang dinadalaw niya ang puntod ng kanyang kaibigan. Nagulat si Soha kaya ang halik na iyon ay hindi pala si Jinxing. Malabong naniwala siyang kinis niya si Nianbai na sinabi pang masama ang kanyang halik. Ang sinabi niyang iyon ay nagpula sa mukha ni Soha at dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Dahil doon, ligtas na nabawi niya ang susi. Dumating ang kaarawan ni Soha at nag-organisa si Hueji ng isang maliit na salu-salo para sa kanya. Naalala niya ang araw na ito 18 taon na ang nakakaraan nang dalhin niya ang maliit na batang babae na naligaw, inalagaan siya at pinangalanang ni Soha. Ngayon, bumalik na siya sa kanyang tamang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Hua na pinangalanang Huaruyue. Sinabi ni Soha sa kanya na kakaiba pa rin sa kanya ang lugar na iyon. Nagpasalamat siya kay Huejin dahil sa pagiging nasa tabi niya sa loob ng maraming taon. Binigyan din siya nito ng isang kwintas na may inisyal ng pangalang Huaruyue. Umaasa siyang malilimutan na niya si Jinxing na siyang dating Soha. Pagdating sa bahay, tinanong siya ng kanyang tiyuhin kung bakit siya late. Naisip niyang hindi naman ito mas matanda sa kanya, ngunit palagi itong nagpapangaral. Sinabi niyang kaarawan niya kaya lumabas siya para kumain kasama ang kanyang mga kaibigan. Naisip ni Nianbai na kailangan niyang makuha ang bidding contract kaya kailangan niyang lasingin si Soha kaya kiinalok niya ang kanyang pamangkin ng mamahaling wine. Sa simula, sinabi niyang ang wine ay lasang convenience store, ngunit pagkatapos ng ilang baso, lasing na siya. Habang nalalasing, tiningnan niya ang mukha na kamukha ng kanyang mahal. Sinadyang tinulak ni Nianbai si Soha at hindi sinasadyang nahulog ang kwintas sa kamay nito. Dali-dali itong kinuha ni Soha at pinahalagahan sa kanyang palad. Lumabas na ito ay isang kwintas na pinasadya ni Jinxing, isang disenyo na pinangalanang Mitang. Ibig sabihin nito ay para saksihan ng mundo ang kanilang matamis na pag-ibig, mula kay Soha at Tang mula kay Tang Jinxing. Muling niyakap ni Soha si Nianbai. Mahal ko ang iyong Adam is Apple, ang iyong mainit na yakap, ang iyong ebis, at ang iyong dibdib. Kung gagalaw ka pa, hahayaan kitang tignan ang lahat, malamig na sabi ni Nianbai. Matapos ihatid si Soha sa kanyang silid, palihim na pumasok si Nianbai sa opisina para kuhanan ng litrato ang bidding documents. Akala niya ay ligtas na siyang nakatakas, ngunit pagtalikod niya, si Soha ay nasa harapan na niya. Inutusan siya nitong ibigay ang bagay na nakatago sa kanyang likuran. Sa pagkabigla, nasabi ni Nianbai nang hindi sinasadya, Soha, ako ito, si Jinxing, nakalimutan mo na ba ako? Jinxing, bakit mo ako iniwan? Umiiyak na sinabi ni Soha, hindi niya pinansin ang lahat at niyakap siya ng mahigpit. Ang pananabik na naipon sa loob ng maraming taon ay sumabog sa isang hikbi. Soha, patawarin mo ako, hindi ako dapat umalis, hindi niya pa natatapos ang kanyang sinasabi. Biglang hinalikan ni Soha ang labi ng kanyang mahal at bumulong, pakiusap, wag mo akong itulak palayo. Huminto si Nianbai ng isang segundo at parang may bumukas na switch, agad siyang sumagot ng isang mainit na halik. Dinikit niya ito sa pinto at binuhat sa kama at nalunod sila sa pisikal na kaligayahan. Tinanggal niya ang kanyang polo at lumantad ang kanyang ebis na nagpabigla kay Soha. Soha, kung magpapatuloy pa ito, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Handa akong ibigay ang lahat, bulong niya, ngunit ang epekto ng wine ay tila kumalat na. Nakatulog agad si Soha pagkatapos nito at tahimik na nakaupo si Nianbai na may malambot na tingin sa kanyang mga mata. Soha, alam kong anak ka ni Huarucheng at hindi ako dapat umibig sa iyo. Ngunit bakit ang bawat galaw, bawat ngiti mo ay hindi ko maiwasang tingnan? Akmang aalis na siya, ngunit hinawakan ng maliit na kamay niya ang kanya, mahinang pinigilan siya. Napalambot ang puso ni Nianbai kaya nagdesisyon siyang manatili sa tabi niya hanggang umaga. Kinabukasan, nagising si Soha at hinalikan niya ang labi nito at nagulat siya. Sumigaw siya at agad na sinipa ang walang galang na tiyuhin sa kama. Ngunit nang malaman niyang siya ang unang humila kay Nianbai, nahiya si Soha. Nagmakaawa siyang huwag sanang magalit ang tiyuhin sa kanyang lasing na pamangkin. Nagbuntong hininga si Nianbai at malamig na nagtakda ng bagong patakaran. Habang siya ay naroroon, bawal siyang uminom ng alak. Masunuring tumango si Soha at pumayag siyang sundin ang gusto niya. Pagkatapos, mahiyain siyang nagtanong, may nagawa ba akong masama kagabi? Ibinaling ni Nianbai ang kanyang kwelyo na naglantad sa malinaw na bakas ng nangyari kagabi. Sa isang iglap, bumalik ang mga alaala. Biglang naalala ni Soha si Jinxing na dati ring ganoon ang ginawa sa kanyang kwelyo. Ang parehong tingin na iyon at ang parehong ngiti ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso. Tinapik siya ni Nianbai sa ulo na nagpabalik sa kanyang katinuan. Walang bahala niyang hinatulan si Soha, parusahan ka sa paghugas ng pinggan upang matubos ang iyong kasalanan dahil sa pagkawala ng kontrol sa pag-inom. Kinabukasan, paglabas niya ng bahay, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa ospital. Ipinagbigay alam nila na ipinadala na ang resulta ng HT test sa kanyang email. Naalala niya ang 6 na buwan na nakalipas, ang araw na masaya siyang naghihintay na sunduin siya ni Jinxing para sa kanilang kasal. Sa isang sandali na akala niya ay makukuha na niya ang lahat, walang awa namang inagaw ng Diyos ang lahat ng ito.
Nang buksan niya ang resulta ng test, nagulat siya nang makita ang kumpirmasyon na hindi si Nian Bai si Jinxing. Nalungkot siya, kaya nag-isa siyang uminom ng beer sa isang street-side barbecue restaurant na madalas nilang puntahan noon. Nag-order si Soha ng paboritong karne ni Jinxing. Ngunit umiling ang may-ari at sinabing bumalik na lang siya sa susunod dahil binili na ng katabi niyang customer ang lahat. Nanghihina na lumapit si Soha sa mesa ng estranghero at yumuko. Sa kabila ng lahat, sinubukan niyang tikman ang isang tusok ng barbecue na umaaso pa. Lumabas na si Nian Bai ang nakaupo roon at hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga labi. Sa isang segundong iyon, hindi siya makawala. Nang gabi na, sa daan pa uwi, dalawang tulisan ang nagtangka na gumawa ng masama kay Soha. Dumating si Nian Bai sa tamang oras at walang sinabi, sinuutan niya ito ng headphones. Habang siya ay nalulunod sa musika, mag-isa niyang inasikaso ang dalawang lalaki na parang bata. Pagkatapos, sa bahay, walang ingat na pumasok si Nian Qi sa silid ng kanyang kapatid sa tamang-tama na natapos maligo si Nian Bai at umiinom pa ito ng tubig. Hindi sinasadyang napako ang kanyang tingin sa Adam e Apple ni Nian Bai at biglang naalala niya ang mga araw na naliligo pa ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit ngayon, si Nian Bai ay nagmature na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sinabi ni Nian Qi na itago ang baso ni Nian Bai, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na hawakan ang bakas ng labi sa gilid ng baso. Nakakabaliw. Kinabukasan, nagdesisyon si Soha na tapusin ang kanyang mahabang bakasyon na puno ng sakit at bumalik sa kanyang naudlot na karera. Ang paglitaw ni Nian Bai ay nagpatanto sa kanya na hindi pa niya lubos na kayang harapin ang pagkawala ng kanyang mahal. Lumabas siya ng may kumpiyansa na para bang hindi niya pinapansin si Nian Bai, ngunit bigla siyang niyakap mula sa likuran. Jinxing, magpapaalam na tayo sa huling pagkakataon. Hayaan mo akong yakapin ang katawan na katulad mo para mabuhay ako ng maayos. Naguluhan si Nian Bai at inalis ang kamay niya sa kanyang bewang. Agad siyang nagdahilan at sinabi na alam niyang nakatira ito sa ibang bansa, kaya naghelo siya sa western style at pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Salamat sa inyong patuloy na panonood at suporta sa Lala School Channel. Upang hindi makaligtaan ang mga kapanapanabik na video, sinubukan niyang pumunta sa Wanmao sa ilalim ng pagkukunwari na inspeksyonin ang isang subsidiary company. Ngunit ang totoo ay para lang ito sa paglilito upang matulungan si Nian Bai na makapasok sa opisina ni Soha. Sa loob, nakita niya ang isang retrato na nasa ibabaw ng mesa at ang mukha sa larawan ay kamukhang-kamukha niya na ikinagulat niya. Pagkatapos, umakyat sa hagdan si Nian Bai at binuksan ang safe. Ngunit kailangan ang fingerprint ni Soha para magbukas. Nang marinig niya ang boses nito, agad siyang umupo sa upuan at nagkunwaring kalmado. Pumasok si Soha at nagulat siyang makita ang pamilyar na anino na tila bumalik mula sa nakaraan. Ngunit agad niyang pinaalala sa kanyang sarili na hindi ito si Jinxing. Nagdahilan si Nian Bai na kasama niya ang kanyang ate. Ngunit sa totoo lang ay curious siya kung gaano siya kamukha ni Jinxing. Soha, ayokong maging kapalit ng kahit na sino. Ang tingin mo sa akin ay nagpapahirap sa akin. Nang marinig niya ang pagtanggi ni Soha, agad siyang tinanong ni Nian Bai, kung ganoon, bakit mo ako hinalikan at bakit ka palihim na pumunta sa silid ko para panoodin akong maligo? Bakit ka namumula? Natamaan ba kita sa totoo? Kalmadong sinabi ni Soha na hindi siya si Jinxing at hindi niya maaaring ituring ang sinuman bilang kapalit nito. Samantala, nang makamit na ni Nian Bai ang kanyang layunin, masaya siyang umalis. Hindi pala, noong inilalapit niya si AE sa mesa, palihim niyang nakuha ang fingerprint nito. Hating gabi, bumalik si Dikinim Githe sa opisina ni AE at matagumpay na nabuksan ang safe, kinuha ang testamento. Hindi inaasahan ni Dikinim Githe na ibibigay ni Hon Ho Didede ang lahat ng ari-arian sa dalawang anak, walang iniwan na kahit isang sentimo sa kanyang batang asawa. Nang malaman ni Dikinim Githe ang balita, sinabihan niya ang kanyang kapatid na lumipat sa ibang bahay para makapaghanda siya sa pakikipaglaban sa matandang asawa. Lihim siyang nagplano na saktan si Hon Ho Didede, pero nang handa na siyang gawin ito, biglang bumalik ang tagapamahala at naihatid siya sa emergency room. Nagmamadaling pumunta si AE sa ospital para bisitahin ang kanyang ama, habang si Tifinimbi naman ay nagpapanggap na nagdadalamhati at sinisisi ang sarili. Magili na pinayuhan ni Aoy ang kanyang stepmother na umuwi at magpahinga at hahayaan siyang mag-alaga. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ng kanyang walang malay na ama, naisip niya na sa loob lamang ng maikling kalahating taon, napakaraming trahedya ang kinaharap ni AE. Nawala si NCDD. Nagkakaproblema ang kumpanya ng alahas at ang kanyang ama ay nasa isang hospital bed. Sa kabilang banda, bumalik si Dikinimbi sa bagong apartment ni Dikinim Githe upang maghanda ng hapunan para sa kanyang kapatid. Sa hapagkainan, mahinahon siyang umiti at naghatid ng magandang balita. Malapit na nating makuha ang ari-arian ni Ho. Si Hon Ho Tizete ay nagkaroon ng atake sa puso, kaya hindi na siya magtatagal. Pumunta si Dikinim Githe sa ospital at nakita niyang nakatulog si AE sa upuan. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang jacket sa kanya at umupo sa tabi niya. Tahimik na inayos ang kanyang buhok na nakaharang sa kanyang mukha. Nang mag-report ang assistant ni AE na si Bibay, nalaman niya na habang inaalagaan niya ang kanyang ama,
matatag din niyang ginagampanan ang kanyang trabaho. Sinabi ni Bibi na bumababa ang benta ng honey glazed jewelry, kaya gusto ni Chairman Ho na mabilis na magdisenyo ng bagong produkto ayon sa takbo ng merkado. Lihim na naisip ni DC Nim Githe, naniniwala siyang anak ni Hoon Ho Dide DCA, ngunit wala siyang kinalaman sa mga masasamang bagay na ginawa ng matanda. Ayoko nang lokohin pa ang sarili ko, mula ngayon, hahayaan mo akong protektahan ka. Nagulat na nagising si AA at nakatanggap ng text mula kay Nim Githe na nagpapapunta sa kanya. Sa meeting point, nakita niyang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya at inakala niyang magbibigay ito sa kanya ng misyon na protektahan ang kanyang kapatid. Ngunit biglang nanakot si DC Nim Githe na mayroong ahas upang patunayan na hindi kayang protektahan ng kanyang pamangkin ang anuman. Binitawan niya ang payong na hawak niya at lumapit para kunin ang payong mula kay AA. Inakala niya na susubukan niyang kopyahin ang isang klasikong eksena, ang eksena kung saan lumilipad ang mga dandelion sa hangin at ulan. Ngunit hindi niya mahipan ang kahit isang bulaklak, samantalang si AA ay humipan lamang ng isang beses at lahat ng bulaklak ay lumipad na at hindi niya nakalimutan na sabihing mahina siya. Ngunit si Nim Githe ay ayaw talagang umamin. Pagkatapos ay pinutol ni AA, Nim Githe, nandito ka ba para i-comfort ako? Sabi niya, narinig ko na kapag hinipan mo ang dandelion, ang lahat ng problema ay lilipad kasama ng hangin. Gusto kong subukan kaya ginawa kitang ginyapi. Nagbuntong hininga siya dahil sa pag-aalala at pagpapahirap sa kanya ng binata, ngunit tinanggap pa rin niya ang kanyang sinserong damdamin. Dati ay nalulungkot siya, ngunit salamat sa kanya, nagkaroon siya ng sapat na lakas upang bumangon muli. Dali-daling tumakbo si Nim Githe para protektahan ang kanyang pamangkin gamit ang payo. Sa huli, nagising si Ho at bumalik si AE sa Wanmao upang mag-focus sa negosyo. Narinig niya na mabilis na nabibenta ang bagong bracelet design na sa tingin niya ay dahil sa isang sikat na tao na nagngangalang Luis na nag-like sa advertising post na isip niya na kung papayag siyang maging spokesperson ng Honey Glaze. Tiyak na makakatulong ito sa pagbabago ng kumpanya. Narinig ni Bibi na hindi pa kailanman nakikipag-ugnayan si Luis sa mga commercial na proyekto. Dahil ito ang huling pagkakataon para sa Honey Glaze, determinado si AE na kumbinsihin siya. Nag-text siya para magkita, pero hindi niya alam na siya si Nim Githe. Ayaw niyang pumayag agad dahil baka bumaba ang presyo niya. Gamit ang peking account, nagkomento siya na nakatira si Luis sa Tayanho ang apartment complex. Kinabukasan, nalinlang ni Nim Githe si AA na pumunta sa gate ng complex. Nakita niya si Nim Githe na parang lifesaver at agad niyang hiniling na samahan siya papasok dahil masyadong mahigpit ang mga security guard. Malapit ba tayo sa isa-ki-isa para tulungan ka? Naisip ni AA na kahit hindi sila magkadugo, parang kalahating kamag-anak na rin sila. Hindi pa narinig ni Nim Githe na may isang pamangkin na tumawag sa kanyang buong pangalan. Masunuring tinawag ni AA na uncle si Nim Githe. Hindi siya nakatanggi dahil sa kanyang posisyon at tuluyan siyang tinulungan. Pagpasok sa apartment complex, nagpahayag si AC ng hangarin na humiram ng isa sa mga kwarto niya upang pansamantalang manatili bago niya mahanap si Luis. Tumanggi si Nim Githe dahil ayaw niya na may makialam sa kanyang buhay. Sinabi ni A na ituring na lang siya bilang isang artificial intelligence device. Kapag tinawag siya, agad siyang darating at kapag hindi siya tinawag, para siyang hangin na hindi nakikita. Nagmamakaawa si AA na bigyan siya ng pagkakataon. Dahil nahihiya si Nim Githe sa mga tao sa paligid, pumayag na lang siya sa kondisyon na hindi nila maapektuhan ang buhay ng isa't-isa. Kinabukasan, lumipat siya at tiningnan ang malaki at marangyang silid. Pinuri ni AG si Nim Githe at sinabing napakabait niya dahil inihanda na niya ang lahat. Ipinapaalala ni Nim Githe sa kanya na kailangang sumunod siya sa kanyang estilo at panlasa sa interior design. Nagtanong si AA, kailangan ba na pati hair tie at tuwalya ay susundin ang gusto mo? Biglang itinulak siya ni Nim Githe sa pinto at sinabing handa siyang pumili ng damit para kay AA. Ang hindi lang niya alam ay kung anong sukat ang pamangkin niya. Inakala ni AA na gusto siyang paalisin ni Nim Githe, ngunit kailangan niyang hanapin si Luis. Sakto namang dumating si Nim B at tinanong ang kanyang kapatid kung bakit niya ibinunyag ang kanyang address online. Mabilis na lumabas si AA upang batiin ang kanyang stepmother. Ipinaliwanag ni Nim Githe na gusto si AA na manatili muna sa kanyang bahay ng ilang araw dahil may hinahanap siya. Nagpanggap si AA na gusto niyang maglakad-lakad upang bigyan sila ng oras na mag-usap ng pribado. Sinabi ni Nim Githe sa kanyang kapatid na sadya niyang ibinunyag ang kanyang address kay AA. Sinabi niya na sa testamento, malinaw na ibinigay ni Hoon Ho Dide ang korporasyon sa kanyang bunsong anak na babae. Gagamitin niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Luis upang makipag-ugnayan kay AA at dahan-dahang makapasok sa Ho Corporation. Dapat niyang gawin siyang mag-isa na hilingin ang kanyang tulong upang hindi niya pagdudahan ang kanyang motibo. Sa labas, batay sa kanyang karanasan sa panonood ng mga detective movies, nagpa siya si AA na maghukay sa basurahan upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Luis at pinuri pa ang sarili niya sa pagiging matalino. Lumapit si Nim Githe at kinalagkad si AA na sinisi siya sa paggawa ng gulo kapag wala siyang ginagawa. Sinabi ni Nim Githe na marumi siya, kaya puwersa niyang binuhat ang matigas ang ulo niyang pamangkin pauwi. Pagpasok sa banyo, dahan-dahang hinugasan ni Nim Githe ang mga kamay ni AA. Sa sandaling hinawakan niya ang mga kamay nito, hindi na makontrol ang puso ni AA at mabilis itong tumibok. Nim Githe, madalas mo bang hugasan ang mga kamay
kamay ng mga babae. Walang sinabi si Dihinim Githe. Dahan-dahan niya lang binuhat si Ee at pinaupo sa mesa. Maingat niyang pinunasan ang bawat daliri, kaya naman pinuri ni Ee ang kanyang galing. Sinabi ni Dihinim Githe na ang mga kamay ang pangalawang mukha ng isang babae. Nang marinig niyang sinabi niya na magaspang ang kanyang mga kamay, nagalit si Ee at sinabing hindi siya maihahambing sa ibang mga babae. Bigla siyang nagtanong, nagsisisi ka ba na tinatawag mo akong uncle? Tiniyak ni Ee na ayaw niyang maging isda sa kanyang pon. Biglang naging seryoso ang mga mata ni Dihinim Githe. Hinila niya ang kamay ni Ee at inilapit pa sa kanyang katawan. Hindi ko ito ginagawa sa lahat ng babae, maliban na lang kung interesado ako. Isang salita ang nagpawala sa kontrol ng paghinga ni Ee. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na huwag maapektuhan ng mga kaswal na lalaki. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagiging tuliro dahil sa pag-ibig. Sa kanyang silid, nagpa siya si Dihinim Githe na magbigay ng mga pahiwatig upang matuklasan ni Ee ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nag-post siya ng larawan ng tanawin mula sa kanyang silid sa social media. Sa katunayan, nahulaan ni Ee na nakatira si Luis malapit sa kanya, ngunit inakala niyang kapitbahay lang ito. Wala nang masabi si Dihinim Githe sa kabubuhan ng kanyang pamangkin. Pagkatapos ng walang kabuluhang paghahanap, bumalik si Ee na bigo. Sinabi niya na sa itaas ay may 80 taong gulang na matandang lalaki at sa ibaba ay puro estudyante. Naisip ni Dihinim Githe na napakalinaw ng sagot, ngunit hindi pa rin ito napagtanto ng kanyang pamangkin. Ngunit si Ee ay walang ideya na ang sikat na tao ay nasa harap niya. Sa sandaling iyon, tinawag ni Hoytisa si Ee. Gusto siyang makita para ibigay ang sales ledger. Nang marinig niyang kasama niya ang kanyang uncle, na-curious siya dahil hindi pa niya ito naririnig noon, kaya nagmamadali siyang pumunta. Nang makita niya ang isang lalaki na eksaktong kamukha ni N.A. nagulat siya. Dali-daling hinila ni Ee si Hoytisa sa loob at ipinakilala si Dihinim Githe bilang kanyang uncle. Alam niyang nakita ni Hoytisa na kamukha niya ang kanyang ex, ngunit kinumpirma niya na magkaiba ang dalawa. Humingi ng paumanhin si Hoytisa sa pagiging bastos, sinabing napakabata pa niya. Nagtataka si Dihinim Githe dahil hindi niya narinig na binanggit ng kanyang pamangkin ang isang kaibigan na tulad ni Hoytisa. Pagdedeklara niya, bilang isang nakakatanda, masusing susuriin niya ang lahat ng lalaking lalapit sa kanyang pamangkin. Naramdaman ni Ee na parang lumalakas ang tensyon at mabilis niyang pinaalalahanan si Hoytisa na ibigay ang mga dokumento at inanyayahan siyang manatili para sa hapunan bilang pasasalamat. Mali-mali si Ee sa tabi ni Hoytisa. Humingi siya ng tulong sa kanyang pamangkin na kumuha ng paminta at nagpatuloy sa pang-aasar. Nang makita ito ni Hoytisa, nagpasya siyang pumunta sa kusina upang tumulong. Matapos magluto, binigyan lang ni Dihinim Githe ang kanyang bisita ng ilang piraso ng noodles. Kinain ito ni Ee at sinabi na masarap ito at ibinahagi pa ang kalahati ng kanyang pagkain kay Hoytisa. Mapait na ngumiti si Dihinim Githe habang nakikita niya kung gaano kaamo si Ee sa ibang lalaki. Habang hinahatid si Hoytisa pa uwi, sinabi ni Ee na kahit masama ang bibig ni Dihinim Githe, mabuti naman ang kanyang puso. Pagka-uwi, pinagtimpla siya ng kanyang uncle ng isang basong lemonade. Nang uminom siya ng isang patak, kumunot ang kanyang noo dahil sa napakaasim na lasa na pumitik sa kanyang lalamunan. Hindi siya naglagay ng asukal. Nang marinig niyang sinabi niya na kakaiba siya, nag-react si Dihinim Githe. Bigla siyang itinulak sa mesa at ang kanyang lalamunan ay dahan-dahang gumalaw na parang may pinipigilan siya. Pagkatapos, sa kabila ng lahat, yumuko si Dihinim Githe at hinalikan ang kanyang maliit na pamangkin. Pagkatapos ay huminto siya ng isang segundo upang pagmasdan ang kanyang nalilitong at namumulang mukha. Ngunit nang makita niyang balak niyang magpatuloy, agad na humarang si Ee gamit ang kanyang kamay. Akala ko pareho ang iniisip natin, sabi ni Dihinim Githe habang nakataas ang kanyang kilay. Kalahating biro, kalahating seryoso, kung iba ang iniisip mo, kawawa ka naman. Matapos umalis ni Dihinim Githe, naglakas loob na huminga ng malalim si Ee. Sino ang mag-aakala na bigla siyang babalik, dahan-dahang itutulak siya sa sofa. Lumapit siya at bumulong kay Ee. Ayoko ng mga estranghero sa aking bahay. Mula ngayon, huwag kang magpapasok ng sinuman nang wala akong pahintulot. Agad na itinulak ni Ee ang binata. Nag-transfer ng kalahati ng upa kasama ang pahayag. Ngayon, ako rin ay kalahating may-ari. Kaya, pwede akong magpapasok ng kahit sino. Habang naglilibot sa bahay, nakita niya ang isang laruan na eksaktong kamukha ng isa na nakita niya sa online picture ni Luis. Nakataas ang kilay ni Dihinim Githe at dahan-dahan siyang nagsalita na parang nagbibigay ng pahiwatig. Ang espesyal na katangian ng bagay na ito ay kakaiba at walang katulad. Inaasahan niya na matutuklasan niya ang katotohanan, ngunit tumango lang si E at nagkomento sa isang masakit na paraan, siguro peke. Ngunit huwag kang mag-alala, kung makikipagtulungan ka sa kanya, matutulungan kita na makita ang iyong idolo. Walang masabi si Dihinim Githe at umalis na lang. Pagbalik sa kumpanya, pinuntahan siya ni Hoytisa upang pag-usapan kung paano mag-organisa ng isang party upang imbitahan si Luis. Nagkaroon siya ng ideya na magkaroon ng masquerade ball dahil narinig niyang ayaw niyang makilala. Pagkatapos nilang magkasundo, umuwi siya, sinubukan ang kanyang party dress at humingi ng opinyon sa kanya. Ang lahat ng mga damit ay maganda, ngunit ayaw ni Dihinim Githe na makita ng iba si E, kaya sinabi niyang pangit ang mga ito. Sa huli, pumili siya ng isang pulang damit na may balahibo. Humingi siya ng tulong sa kanya upang i-zipper ang damit at muling bumilis ang tibay
tibok ng kanyang puso. Nang gabing iyon, napanaginipan ni AA na hinalikan siya ng kanyang uncle bilang isang white prince. Nang magising siya, nasa palasyo pa rin ang kanyang puso. Pagkatapos, naghanda siya para sa masquerade ball at dumating din si Hoitze upang tulungan siyang mag-makeup. Gusto niyang maunawaan niya na natuto siyang mag-makeup para sa kanya. Ngunit inakala ni AA na ito ay para sa kanyang future girlfriend, kaya naman talagang hindi mo alam kung anong gagawahin mo sa kanya. Sa oras ng party, dumating si Tiffany Mbise na maisuot na silver mask nang matanggap ng sekretarya niyang si Bibi ang sulat. Sinabi niya kay Chairman Ho na dumating si Luis. Mabilis na naghiwalay sina Bibi at Hoitze upang hanapin siya. Hindi inaasahan ni Hoitze na si Tiffany Mbise pala si Luis. Ayaw niyang mapagsamantalahan si AA, kaya tinawag niya ang ilang tao na maisuot ng parehong silver mask para pumunta sa party. Ang resulta ay, naghanap si AA ng silver mask, ngunit napakaraming tao na kamukha niya. Nakasalubong pa niya si Tiffany Mbise nang hindi niya ito namamalayan. Ngunit sa huli, lumabas pala siya sa dance floor at sumayaw. Kinakabahan na naghihintay kay Luis na mahanap siya. Sa katunayan, dumating siya at magkasama silang sumayaw na parang mga perfect match. Muli niyang binanggit ang kanyang namatay na ex-boyfriend na mas sumakit pa sa puso ni Tiffany Mbise kaysa sa nasaktan siya. Agad siyang umalis at hindi na lumingon pa. Pagkatapos, lumapit si Hoitze kay Teddy at inalo siya. Ngunit paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Teddy at tumutulo ang kanyang mga luha. Sa bahay, sinisi ni Tiffany Mbise ang kanyang kapatid sa pagiging mapanganib. Nagsisimula ka na bang ma-fall kay Teddy? Hindi siya tumanggi, sinabi niya lang na pagod na siya at umalis. Habang galit si Tiffany Mbise, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang misteryosong tao na sinisisi siya kung bakit hinayaan niyang mabuhay pa si Teddy. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, ngunit pinilit siyang linisin ang gulo, kung hindi ay ililibing siya kasama. Natakot si Tiffany Mbise at nag-isip ng mga plano. Ano kaya ang lihim? Kinabukasan, nakita ni Tiffany Mbise ang kanyang pamangkin na nakatitig sa isang 6 na pack na bote. Galit siyang sinabi na Photoshop ang mga ebis at iminungkahi na kumain ng totoong at malinis na pagkain sa harap niya. Ngunit hindi interesado si AA. Sinabi niya na hinahanap niya ang mga taong ito dahil kailangan niya ang kanyang rekomendasyon. Gusto niya na palitan niya ang kanyang target mula kay Luis papunta sa kanila dahil masyadong mahal at nakakaubos ng oras ang walang hanggang paghahanap. Sa huli, hindi na niya kinaya at nagpasya siyang ilantad ang kanyang tunay na account nang biglang narinig niya ang sigaw ng kanyang pamangkin. Pagkatapos ay pumasok siya at nakita si AA na nakahiga sa kama na naghihirap sa sakit. Pilit pa rin siyang nag-lipstick dahil kailangan siyang maganda pagpunta sa ospital. Dahil bilang tagapagmana ng pamilya Ho, hindi siya maaaring mapahiya. Pagkatapos, pinilit siya ng nurse na pirmahan ang form para sa operasyon dahil bumubula ang kanyang hemorrhoid at hindi na ito maaaring gamutin ng gamot. Matapos ang sensitibong operasyon, siksyak siya ay nakabaluktot pa rin sa ilalim ng kumot at hindi nangangahas na harapin si Tang Jingxing. Si Lunyan Bai naman ay walang kahihiyang umupo at naghihintay upang tingnan kung gaano katagal siya makakatago. Pagkatapos ng ilang sandali, sinubukan ni Xiaxia na itulak siya palayo, ngunit aksidenteng nadapa at nahulog sa kanya, halos gumawa ng isang hindi angkop na eksena ng pagiging malapit. Isang nurse ang dumaan at nagpaalala na ang mga bagong pasyente ay hindi dapat masyadong gumalaw. Nang makita ni Xiaxia ang nurse na dahan-dahang ginagamot ang paso ni Lunyan Bai at humihiling pang mag-add bilang WeChat friend, bigla siyang nainis. Agad-agad niyang kumalat ang chismis, sinasabing ang kanyang tiyuhin, bagaman mukhang bata, ay mahigit 50 taong gulang na at 2 beses ng diborsyado. Gaya ng inaasahan, ang masayang nurse ay biglang nagbago ng kanyang ugali. Hindi niya sinabihan si Xiaxia na maglakad ng marami upang maalis ang inis at umalis ng hindi lumingon. Si Lunyan Bai ay nagtatakang tumingin sa likod, yumuko at tinanong ang kanyang pamangkin kung bakit siya ganoon. Si Xiaxia ay nagdahilan na siya ay nagda-diet kaya ang kanyang mood ay medyo pabago-bago at nagmamadaling nagtago sa banyo upang tanungin ang sarili. Ayaw niyang aminin, ngunit hindi niya maipaliwanag ang selos na naramdaman niya kanina. Naisip niya na siguro ay dahil naguguluhan pa rin siya kay Lunyan Bai at Tang Jingxing kaya ganoon ang kanyang nararamdaman. Nang siya ay lumabas, agad-agad siyang sinabihan ni Lunyan Bai ng iba't ibang bagay, tulad ng huwag maglakad ng marami, huwag umupo ng matagal, at kumain ng maayos. Seryoso niyang sinabi na siya ay isang nakatatanda, kaya responsibilidad niyang alagaan ang kanyang pamangkin, upang pag-aralan ang lahat ng kaalaman tungkol sa sakit sa matris. Nang marinig ang boses ni Huay Jin, biglang tinakpan ni Xiaxia ang kanyang bibig, at sinabi sa kanya na sa anumang paraan ay huwag hayaang malaman ng sinuman na siya ay nagdusa ng sakit sa matris. Sa harap ni Huay Jin, nagkunwari siyang nagsabi na ito ay isang maliit na operasyon lamang upang alisin ang labis na tissue. Pagkatapos, sinenyasan niya si Lunyan Bai na itago ang upuang pangsuporta. Si Huay Jin ay nakatayo sa tabi, pinapanood ang dalawa na lihim na nakikipagtulungan, at biglang nakaramdam ng pagkainis sa kanyang puso. Nang imbitahan siya ni Huay Jin na kumain, tumanggi si Xiaxia dahil mayroon siyang date kay Lunyan Bai, kaya sumama rin si Huay Jin dahil hindi siya mapakali. Sa daan, nag-aalala siyang ang post-operative na kondisyon ay magdudulot ng hindi makontrol na ingay kaya siya ay hindi mapakali. Sa ganoong sandali, biglang may narinig na utot sa loob ng elevator. Agad na namula si Huay Jin at inako ang pagkakamali. Ang pangalawang tunog ay tumunog at sa pagkakataong ito ay si Lunyan Bai ang umako nito. Dahil hindi pa sila nagkatalo, pareho silang bumaling kay Xiaxia at humiling na umutot siya ulit para maging patas. Hindi alam ni Xiaxia kung saan niya itatago ang mukha niya, kaya pinalabas na lang niya ang dalawa sa elevator. Seryosong pinapaalalahanan ni Huay Jin si Lunyan Bai na dapat niyang bigyan ng pansin ang kanyang pagkakakilanlan at huwag gawing mahirap para kay Xiaxia. Ngunit simpleng iniisip lamang ni Lunyan Bai na hindi siya
nahihirapan, sinusubukan lamang niyang itago na matagal na siyang may gusto sa kanya. Ang labanan ng dalawang lalaki ay nagsimula mula sa mabahong eksena ng pag-utot na ito. Kinabukasan, nagmadali si Xiaxia na magtrabaho upang sabihin kay Peipei na may kakumpetensya na naglabas ng produkto na eksaktong katulad ng kanilang disenyo na Honey Road na malapit ng ilabas. Walang pag-aalinlangan, inutusan niya na ihinto ang buong produksyon at humiling na kunin ang key footage para sa pagsubaybay. Sa pagkakataong ito, determinado siyang hanapin ang taong nagbunyag ng impormasyon upang hindi na siya magkaroon ng pagkakataong ipagkanulo ang kumpanya muli. Sa pagtingin sa mga video sa harapan niya, nakiusap si Xiaxia kay Lunyanbay na tulungan siyang panoorin ang mga ito. Pinagdudahan niya ang lahat at nagtiwala lamang sa kanya. Nang hindi gumana ang emosyonal na paraan, hinawakan niya ang damit niya at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin para matulungan siya. Mahinang tinapik ni Lunyanbay ang kanyang labi. Agad na naintindihan ni Xiaxia ang ibig niyang sabihin at dahan-dahang hinawakan ang kanyang labi. Bahagyang tumawa si Lunyanbay at sinabi na nag-iisip lang siya. Hindi inaasahang sabik na halikan siya ng kanyang pamangkin. Nagmadaling nagpaliwanag si Xiaxia na ito ay dahil sa kanyang pagiging pabaya at nagkamali siya sa pag-aakala sa kanya na si Tang Jingxing. Nang marinig siyang aksidenteng nagsabi ng hindi magandang aksidente, si Lunyanbay ay tumawa at humiling ng isa pang halik bilang kabayaran. Ang kanyang mood ay bumuti ng husto at pumayag siyang ibahagi ang kalahati ng video. Sa gabi, nang makita siyang humihikab, nais ni Xiaxia na maging gising silang dalawa kaya bigla siyang lumapit at malakas na hinampas ang kanyang noo. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hiniling sa kanya na hampasin din siya ng masakit para magising. Ngunit sa harap ng ganoong ka-cute na babae, hindi niya kayang saktan siya. Nais lang niyang lumapit pa, sapat na malapit upang halos magdikit na ang kanilang mga labi. Naramdaman niya ang mainit na hininga, idinilat ni Xiaxia ang kanyang mga mata at nahihiyang umiwas. Sinubukan niyang lumabas para maglakad-lakad ng matuklasan ni Lunyanbay na may isang nawawalang bahagi ng video. Malinaw na ang salarin ay binura na ito. Sa daan, narinig niya siyang bumuntong hininga ng paulit-ulit, bumubulong na kung si Tang Jingxing ay buhay pa. Tiyak na malulutas niya ang lahat ng problema. Biglang hinarang siya ni Lunyanbay at binigyan siya ng 1 minuto upang ituring siyang si Tang Jingxing. Hinila niya si Xiaxia sa kanyang mga bisig at dahan-dahang hinaplos siya. Sinabi niya, napakahirap para sa iyo na protektahan ang one mo ng mag-isa, ginawa mo ito ng napakagaling. Ano man ang maging resulta, palagi kitang susuportahan. Kung pagod ka na at ayaw mo na, sumuko ka na, ayos lang. Umiyak si Xiaxia na parang bata at mahigpit na humawak sa balikat ni Lunyanbay. Salamat pa rin sa pagiging kasama niya at pag-aliw sa kanya sa panahong pinakakailangan niya. Nang makita ang natatanging buton sa kanyang damit, sinabi niyang maganda ito. Ibinunyag ni Lunyanbay na ipinagawa niya ito sa isang tradisyonal na master artisan. Naalala ni Xiaxia ang regalo na ibinigay sa kanya ni Tang Jingxing, isang glass dog na hinulma ng kamay. Mula roon, naisip niya ang ideya na gamitin ang mga tradisyonal na elemento sa disenyo upang gawing bago ang produkto ng Honey Road. Pag-uwi sa bahay, agad na tinawagan ni Lunyanbay ang chairman ng Luo Corporation sa kanyang pagkakakilanlan bilang Luis. Pinuri niya ang kanilang bagong koleksyon ng alahas, ngunit nilibak din na hindi ito karapat-dapat para kay Chairman Luo na magnakaw ng disenyo mula sa Wanmu. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at ibinunyag na hawak niya ang ebidensya na nilustay ni Chairman Luo ang pera ng pamumuhunan upang magtayo ng kanyang sariling kumpanya. Nagbigay si Lunyanbay ng kondisyon na pinipilit si Chairman Luo na ilantad ang traidor sa loob kung ayaw niyang malantad ang katotohanan. Nang malaman niya na may koneksyon din siya kay Chairman Luo, nagtatakang tinanong ni Xiaxia kung ano talaga ang trabaho niya. Nagtaka siya na malinaw na wala siyang ginawa kundi magsaya sa buong araw at gumamit ng mga mamahaling bagay. Ngunit hindi siya nagtatrabaho, tiyak na siya ay isang uri ng taong umaasa sa iba. Hindi na pinansin ni Lunyanbay ang pagiging bata niya at nagplano siya ng isang estratehiya upang paalisin ang daga sa kanyang lungga at tiyak na nagtagumpay siya. Ang traidor ay nakarinig na may orihinal na video si Chairman Luo, kaya nagmadali siyang bumalik sa kumpanya upang burahin ang mga bakas. Sino ang mag-aakala na pagdating niya ay nahuli na siya ni Xiaxia? Binigyan niya siya ng pagkakataon na umamin, ngunit ang babae ay mayabang na humamon. Sa ganoong sandali, iniulat ni Huijin na matagumpay niyang na-recover ang naputol na video. Ipinahayag ni Xiaxia na siya ay magpapalit ng trabaho para sa traidor at magsasampa ng kaso alinsunod sa mga regulasyon ng kumpanya. Nagpasalamat siya kay Huijin sa mabilis na pag-recover ng datos. Nang marinig niya na siya ang tanging taong pinagkakatiwalaan ni Xiaxia, lalo siyang naging determinado na huwag siyang bigin. Pag-uwi sa bahay, pinuri ni Xiaxia ang sarili na mayroon siyang kakayahan sa pamumuno. Si Lunyanbay ay naiinis na tumawa sa pag-aakalang hindi bati dahil lamang sa kanya at kay Huijin kaya nalutas ang lahat. Iniisip ni Xiaxia na mahusay siya sa pagsasalita, nakakakuha siya ng tiwala ng mga tao at alam niya kung paano hilingin kay Huijin na i-recover ang datos. Nang makita ang lihim na selos sa mga mata ni Lunyanbay, nagmadali siyang pakalmahin siya. Lumapit si Lunyanbay at diretsong nagtanong, bakit kailangan mo pang humingi ng tulong kay Huijin? Sinabi mo na ako lang ang pinagkakatiwalaan mo, ngunit sinabi mo rin iyon sa ibang lalaki. Pakiramdam ko ay pinagtaksilan ako, kaya galit na galit ako. Ngunit pagkatapos ay bahagyan niyang kinagat ang piraso ng biskwit na kinakain niya at umalis nang hindi nag-aalala.
Lumalabas, ang nasa likod ng pagbebenta ng disenyo ng Honey Road ay si Lunyan Ki. Kinabukasan, pumunta si Xiaxia upang hanapin ang sikat na master artisan, si Ing Izhang. Ngunit agad siyang tumanggi dahil pagod na siya sa mga taong dumarating upang gamitin lamang ang kanyang pangalan bilang isang intangible cultural heritage expert upang kumita. Nang isinara ni Ing Izhang ang pinto upang paalisin ang mga bisita, nag-aalala si Lunyan Bai na baka masaktan si Xiaxia, kaya mabilis niyang inilagay ang kanyang kamay upang protektahan siya. Gulat na gulat, humingi siya ng ointment para sa kanya at nakita ni Lunyan Bai ang kanyang nag-aalalang ekspresyon. Nagbiro siya, nasasaktan ka ba? Naglabas si Ing Izhang ng mga benda, ngunit nanatiling malamig ang kanyang saloobin. Sinabi sa kanilang dalawa na umalis na sa kanyang bahay sa lalong madaling panahon. Nagsimula nang lumubog ang araw at gusto ni Xiaxia na humingi ng pahintulot na manatili ng isang gabi. Lihim niyang binaluktot ang kamay ni Lunyan Bai na naging dahilan upang sumigaw siya sa sakit, kaya nakipagtulungan si Lunyan Bai sa kanya. Sa wakas, lumambot ang puso ni Ing Izhang at pumayag siyang ipahiram sa kanila ang living room. Malamig niyang sinabi, kung kailangan ninyo ng dalawang silid, mas mabuting maghanap kayo ng ibang lugar. Nang walang pag-aalinlangan, inamin ni Xiaxia na siya at si Lunyan Bai ay magkasintahan upang manatili lamang sa bahay ni Ing Izhang. Umuupo si Xiaxia at pinapanood ang kalangitan na puno ng mga bituin. Hinuhulaan na pinili ni Ing Izhang na maging isang artisan dahil gusto niyang lumayo sa ingay ng lungsod. Itinuro ni Lunyan Bai sa kanya ang paraan upang makilala ang mga konstelasyon. Nahihiyang sumandal si Xiaxia sa kanyang mga bisig at nagdahilan na siya ay pagod na para matulog. Mayroon lamang isang kama, kaya mataktikang pinaalalahanan niya siya na huwag lalampas sa hangganan. Ngunit hindi ito pinansin ni Lunyan Bai. Umakyat siya sa kama at inagaw ang kumot mula sa kanya. Kinuha ito ni Xiaxia at mahigpit itong niyakap at hindi binitawan. Sa gitna ng gabi, ang tunog ng mga lamok ay nagpagising sa kanilang dalawa. Nag-alay si Lunyan Bai ng kanyang sarili, inangat ang kanyang manggas upang akitin ang mga lamok na nagpatawa kay Xiaxia at nagbiro. Anong lamok ang mga ngahas na kagatin ang isang malamig na dugo na tao na tulad mo? Tumawa si Lunyan Bai at ginantihan siya ng isang malakas na paghampas sa noo. Bumangon siya at sinadya niyang guluhin ang kanyang buhok na kanyang iniingatan. Ngunit ang kanyang lakas ay parang kiliti lamang at sa huli ay mahigpit siyang hinawakan. Kinaumagahan, naramdaman ni Lunyan Bai na hindi siya makakilos at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang si Xiaxia ay nakahiga sa kanyang mga bisig. Lihim niyang hinalikan ang kanyang buhok at nagkunwaring tulog. Dahan-dahang bumangon si Xiaxia mula sa kanya at nag-ikot sa kumot, bumaba si Ing Izhang at inutusan silang umalis ng maaga. Nagdahilan muli si Xiaxia na narinig niya sa weather forecast na ulan at sa ganoong sandali, isang kulog ang tumunog at biglang dumating ang ulan. Nakita ni Xiaxia ang mga galaw ni Ing Izhang at natanto ang discarding stacking sa metal inlay. Nang makita na handa siya, umayag si Ing Izhang na bigyan siya ng pagkakataon. Kung makagawa siya ng simpleng disenyo sa araw na ito, iisipin niya ang tungkol sa pakikipagtulungan. Iniisip ni Lunyan Bai kung paano niya matutunan ang komplikadong sining sa isang araw. Ngunit nais pa rin ni Xiaxia na kunin ang huling pagkakataon para sa bagong disenyo ng Honey Road. Sa ilalim ng malakas na ulan, matyagang natuto si Lunyan Bai at ang kanyang maliit na pamangkin kung paano gawin ang sining. Sa wakas, ginawa nila ang unang singsing. Gayunpaman, hindi pa rin ito nakikita ni Ing Izhang na katulad ng orihinal na produkto. Akala ni Xiaxia ay sinusubukan lamang ni Ing Izhang ang kanyang pagtitiyaga, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya naantig. Minabuti ni Lunyan Bai na sabihan si Xiaxia na huwag nang magbasa ng mga sikat na nobela sa online at sumama sa kanya sa ibaba upang patuloy na kumbinsihin si Ing Izhang. Hindi inaasahan na makikilala nila si Huijin, ang kinatawan ng Flower Garden Association, na dumating upang tulungan ang nayon na bumuo ng tradisyonal na sining. Nag-book pa siya ng homestay na may 3 silid tulugan, kaya sumama sa kanya ang dalawa. Kinaumagahan, masayang pumunta si Lunyan Bai upang kumatok sa silid ni Xiaxia. Hindi niya inaasahan na si Huijin ang lalabas. Agad na pumasok si Lunyan Bai at kinwestiyon si Xiaxia kung bakit siya uminom ng alak na mag-isa sa isang may edad na lalaki sa isang hotel. Naalala ni Xiaxia na magkasama pa sila sa iisang kama kagabi. Wala nang masabi si Lunyan Bai, kaya sumama na lang siya sa inuman. Sa laro na kailangang uminom kapag may 5 daliri na nakataas, mabilis na naging isang paligsahan ang kapaligiran ng pagbabahagi ng mga matalik na alaala kay Xiaxia. Minsan siyang nakatulog sa iisang kama at tumulo ang kanyang laway sa damit ni Lunyan Bai. Minsan namang kumain si Huijin ng lunchbox na niluto niya at minsan ay binuhat niya siyang lasing pauwi. Nang makita siyang nagmamadaling takpan ang bibig ni Huijin, lalong naging galit si Lunyan Bai. Sa hating gabi, pumasok siya sa kanyang silid, inipit si Xiaxia sa pader at kinwestiyon kung ano talaga ang nangyari sa pagitan nila ni Huijin. Minsan na niyang natikman ang kanyang masamang ugali kapag siya ay lasing, kaya lalo siyang naging curious. Mariing sinabi ni Xiaxia na magkaibigan lang sila ni Huijin at sa halip ay nakita niya na nagsiselos si Lunyan Bai. Biglang isinuot ni Lunyan Bai ang gawang kamay na singsing sa kanyang singsing na nagpapahayag na siya ay sa akin. Ang selos ay nahalo sa pagmamahal na nagpagawa sa kanya na parang isang baliw na hayop na kumukuha ng kanyang biktima. Kahit na mahina siyang lumaban, sa huli ay sumuko pa rin siya sa kanyang mainit na halik. Binuhat siya ni Lunyan Bai sa kama, dahan-dahang tinatamasa ang tamis mula sa kanyang mga labi. Sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw, ang dalawang puso ay nagkasama at ang kanilang mga katawan ay magkasama at hindi umalis. Kinaumagahan, si Xiaxia ay nasa mga bisig ni Lunyan Bai. Lumingon siya sa kanya at namula at
nagtago sa ilalim ng kumot. Naisip niya na ang nangyari ay normal lamang. Sa huli, pareho silang nasa hustong gulang na. Gusto mo bang iwasan ang responsibilidad? Sumagot si Xiaxia, ikaw ang malinaw na dapat managot. Sa huli, ito ay isang insidente lamang habang lasing. Nang marinig ang katok sa pinto, nagmamadali siyang itinago si Lunyanbay. Nang makilala niya si Huijin, narinig niya ang balita na naghahanap si Aim Hizhang ang tagapagmana para sa kanyang intangible cultural heritage. Masayang gusto ni Huijin na makita si Aim Hizhang kasama niya. Sa ganoong sandali, lumabas si Lunyanbay habang humihikab, kaya nagmamadaling ipinaliwanag ni Xiaxia na sira ang shower sa kanyang silid kaya siya ay doon naligo. Nang maramdaman niya ang malamig na aura mula kay Huijin, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Sinadya ni Lunyanbay na lumapit upang makita ng kanyang karibal ang mga baka sa kanyang liig. Nang makita si Master Zhang, hinulaan ni Xiaxia na sa una, pinagawa niya sa kanya ang metal filigree upang maghanap ng tagapagmana ng craft. Alam niya na ang sining ay kailangang ipagpatuloy, ngunit dahil sa mababang kita, madalas na sumusuko ang mga nag-aaral ng maaga. Nagpasya si Xiaxia sa ngalan ng Wanmu na magtatag ng isang pondo upang suportahan ang mga apprentices. Bukod pa rito, maaaring pagsamahin ng Honey Road ang mga produkto ng metal filigree upang hindi lamang mapaunlad ang brand, kundi pati na rin mapromote ang tradisyonal na industriya. Ang sitwasyon ay biglang nagbago salamat sa promotional video na in-upload ni Luis tungkol sa lugar na ito. Dalawang kabataan ang dumating upang mag-apply bilang apprentices na nagbigay ng pag-asa kay Master Zhang na maipasa ang kanyang craft. Pumayag siya ngunit sinabihan silang dapat nilang tuparin ang kanilang mga pangako. Nagdududa si Xiaxia sa tunay na pagkakakilanlan ni Luis. Nang makita ang mga larawan, naalala niya ang mga detalye na minsan niyang ibinunyag. Eksakto niyang natapos ang kanyang konklusyon na si Lunyanbay ay si Luis. Nagulat siya at si Lunyanbay ay bahagyang umiti, iniisip na hindi niya ito malalaman. Naantig siya sa kanyang tahimik na tulong. Kumpiyansang ipinahayag ni Xiaxia na siya ang pinakamatalik na kasosyo, handang matugunan ang lahat ng kanyang mga kahilingan. Si Lunyanbay ay nagkunwari pa rin na malamig at sinabi na isasaalang-alang niya ang kanyang saloobin. Pagkatapos, patuloy siyang sumunod sa kanya, nakiusap at umapela sa kanya upang makipagtulungan sa pag-promote ng bagong produkto. Hindi na siya interesado sa kanyang masigasig na presentasyon, ngunit bigla siyang nakita na may bisikleta na paparating sa milk box at nag-alay siya ng sarili upang protektahan ito. Naantig si Lunyanbay, ngunit nag-aalala siya dahil ang damit na suot niya ay inupahan. Ang kagandahan na nagligtas sa Maginoo ay hindi kumpleto dahil nagkaroon ng sipon. Upang makabawi, inisip ni AA na linisin ang sapatos niya, ngunit aksidenteng natapilok at napasandal siya kay Nim Gife na nagresulta sa isang maikling halik. Pagkatapos, kinailangan niyang personal na magpahid ng pain reliever sa pinsan na nanghihingi ng pasakit. Si LL ay nahihiya at nanloloko, lalo na noong ipinapaliwanag ni Nim Gife ang buong kurikulum ng Western kissing. Muntik na siyang mahalikan sa labi, kaya mabilis siyang lumayo. Pagbalik sa silid, nagtanong siya sa sarili, hindi bati mahal ko pa si Teddy? Bakit tumibok ang puso ko para kay Nim Gife? Ngunit sa isip ko ay paulit-ulit na lang ang halik. Kinabukasan, tinukso siya ni Nim Gife dahil hindi siya nakipagsabayan at walang nikatiting na sinseridad. Natandaan ni AA na si Luis pala ang binata, kaya masigla siyang tumulong. Sa sandaling iyon, dumating si Hoigse upang batiin ang kanilang kapitbahay dahil lumipat siya sa katabing bahay. Ang selos ni Nim Gisile ay umabot sa punto na sinugatan niya ang sarili niyang kamay. Nang nataranta si AA at tumakbo upang kumuha ng band-aid, muntik niyang mabuksan ang misteryosong kahon sa silid niya, ngunit hinila siya ni Nim Gisile. Opisyal na siyang sumang-ayon na ipromote ang honey. Inikayat ni Nim Gisile si AA na lumabas para mag-almusal at sinabing huminto na ang pagdugo ng sugat. Nang makaalis siya, tahimik niyang binuksan ang kahon na naglalaman ng salamin na aso, ang souvenir nilang dalawa. Sa pagtingin sa maliit na bagay na iyon, bumalik ang mga alaala mula sa isang taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng insidente kung saan muntik siyang mamatay, nailigtas siya ni Nimdi. Pero noong magising siya, narinig niya na si AA ay ang nawawalang anak na babae ng pamilya Ho. Ang kanyang ama ay nag-alala na lalapitan niya si AA dahil sa pera, kaya giinutusan siyang patayin. Napilitan siyang umatras ng tahimik, nagtago sa ilalim ng pangalang BC Nimgi, ang nakababatang kapatid ni Gihi Nimgi. May pagkakataon na gusto niyang makipag-ugnayan, ngunit hindi siya naglakas loob. Hanggang sa nakita niya na nahulog ang kanyang token ng pagmamahal, at tahimik niya itong isinuot muli sa kamay niya. Ilang beses siyang tumayo sa malayo, nakita siyang malungkot, hindi kinukulit ang sarili niya, at nalilimutan pa na hindi siya kumakain ng maanghang, tahimik lang siyang nagtitiis. Sa isang masquerade ball, hindi niya napigilan ang sarili na lumapit at sumayaw kasama siya. Ngunit nang matakot na malantad ang kanyang pagkatao, malungkot siyang umalis, habang tinawag siya ni AA na DDCDD. LA, hindi pa kita kayang protektahan, ngunit mahal kita. Ang masakit na pag-amin, na tinago sa loob ng isang taon, ay ngayon lang nasabi sa gitna ng kalungkutan. Pagkatapos, tahimik siyang pumunta sa silid tulugan ni AA, tinakpan siya ng kumot at hinalikan sa noo. Nang umalis siya, idinilat ni AA ang kanyang mga mata at tumawa ng tahimik sa kaligayahan. Kinabukasan, natunto ni Nim Gisile ang taong gumawa ng peking kontrata at pinilit siyang umamin sa pamamagitan ng pagbaba ng temperatura sa silid hanggang sa magyelo ang kaluluwa niya. Dahil sa takot, inamin ng lalaki kung sino ang utak sa likod nito. Samantala, nakaupo si AA at nakikinig sa ulat ng kanyang assistant, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa halik noong nakaraang gabi. Ipinagkatiwala niya kay Bibi na ihanda ang press conference at binigyang diin na ayaw ni Luthi na makipag-ugnayan sa maraming tao. Sa pagkakataong ito, personal niyang pamamahalaan ang kooperasyon.
Nang lumaon, pasimpleng pumasok si Nim Gisi sa opisina ni AG para kopyahin ang data. Ngunit biglang dumating si AG. Mabilis siyang nagsinungaling na tinutulungan siya sa paglilinis ng mga kalat, ngunit nang hindi ito umubra. Pinunit niya ang litrato ni TNT-DK para magkaroon ng oras. Tapos ay nagkunwari siyang sinabi na dahil sa litratong ito, hindi siya makapagmahal ng bago. Nagalit si AA, sino ka para isipin na kilala mo ako? Kahit napatay na si TNT-DK, mamahalin ko pa rin siya habang buhay. Umiyak siya, nasasaktan dahil minsan siyang nagkaroon ng damdamin para sa isang taong may mukhang kamukha niya, tulad mo. Alam ni Nim Gisi na mali ang ginawa niya, ngunit hinintay niya lang matapos ang pagkopya ng mga dokumento at umalis. Nang dumating si Hoy Gisi pagkatapos, nakita niya si AA na namumula ang mga mata. Nagtanong siya, ngunit umiwas siya. Ipagpaliban na lang ni Hoy Gisi ang 3 parteng kontrata kay Luis sa gabi. Naghanda siya ng isang celebratory meal na may mga masarap na pagkain at isang self-brewed drink na lubos na nagustuhan ni AA. Habang nag-uusap sila, patuloy na sinasabi ni AA ang tungkol sa kakaibang personalidad ni Luis. Ngunit nang tanungin siya, itinanggi niyang kilala siya at sinabing nag-uusap lang sila sa telepono. Nag-aalala si Gisi dahil patuloy siyang pinoprotektahan si Nim Gisi. Tahimik na ibinulsa ni Hoy Gisi ang telepono niya at inilagay ito sa kanyang bulsa. Dahil sa kalasingan, ibinuhos ni AO ang lahat ng kanyang damdamin sa isang inosenteng seramikang rebulto pagkatapos ng hapunan kasama si Hoy, busog at lasing si A. At nagsimulang ibuhos ang lahat ng kanyang inis sa seramikang rebulto na parang ito ang masamang lalaki. Nag-ilusyon pa siya na siya ay isang babaeng isisi na nagbabantay ng seramika. Hindi alam na biglang nagbago ang tingin ni Hoy Gisi at naging nakakatakot. Samantala, nag-aalala si Nim Gisi dahil hindi niya matawagan si A at nang magtanong siya, nalaman niya na kasama niya si Hoy Gisi bago umalis sa trabaho. Nag-alala si Gisi na may masamang nangyari. Sa parehong oras, si AA ay lasing at walang malay, habang si Hoy Gisi ay nagiging immoral at sinubukan siyang samantalahin. Nang hilahin niya ang damit ni AA, sinipa ni Nim Gisi ang pinto at sinuntok si Hoy Gisi na iligtas si AA sa tamang oras. Nang magising si AA, naglakas loob pa si Hoy Gisi na magpanggap na biktima. Sinabi na tinulungan niya lang siyang umupo sa upuan. Nang makita ni Nim Gisi na nag-aalala si AA sa iba, inis siyang hinila pa uwi at ibinalik sa kanya ang litrato ni Teddy Dike na buo. Tuwang-tuwa si AA kahit siya ay walang pelikula ng litrato para ma-restore at hindi niya maintindihan kung paano niya ito ginawa. Nagtanong siya, mahal mo ba talaga siya? Umamin si AA, ngunit iginiit ni Nim Gisi na ang kinabukasan niya ay sa kanya lang. Sumiklab ang selos, marahas siyang hinalikan ni Nim Gisi. Hindi inaalintana ang pagpupumiglas niya. Sa sandaling iyon, hindi na rin madistinguish ni A.E. kung sino si Teddy Vicky at sino si Nim Gisi. Ngunit ayaw na niyang lumagpas pa, kaya huminto siya. Binigyan din siya ni Nim Gisi ng isang kahon ng gamot sa hangover at idineklara ang curfew na alas negatibo 1:00 ng gabi. Pumayag si A.E. at dinala ang litrato sa kanyang silid at inalagaan ito ng husto. Lumalabas na ito ay isang kopya na tahimik niyang inihanda para hindi siya malungkot. Kinabukasan, pinigilan ni Nim Gisi si A.E. dahil alas negatibo 1:00 na ng gabi. Pagkatapos ay nang makita niya ang pajama ni A.E. ay tinukso niya ito na ang cute niya raw tulad ng isang talong. Sa gitna ng gabi, napanaginipan ni Nim Gisi na nasa panganib si A.E. Bumangon na pinagpapawisan at determinado na hindi hayaang maging totoo ang masamang panaginip. Kinaumagahan, pumunta si A.E. sa bahay ni Hoy Gisi upang pag-usapan ang pag-promote ng honey at nang makita siyang patuloy na humihikap, nagtimpla siya ng kape para sa kanya. Hindi niya alam na hindi siya nakatulog buong gabi dahil sa pag-iisip sa halik ni Nim Gisi. Aksidenteng natapon ni Hoy Gisi ang kape sa kanya at nagkataon naman na mayroon siyang damit para sa babae. Bilang resulta, lumabas si A.A. na suot ang asul na damit na nagpabahala kay Hoytse at hindi siya nakapagtrabaho ng maayos. Sa sandaling iyon, tumawag si Nim Gisi at inutusan siyang umuwi kaagad para tanggapin ang package. Nang makita si A.A. na nakasuot ng kakaibang damit, galit na galit siya. Sino ang nagsabi na okay lang na magpalit ng damit ang isang babae sa bahay ng isang lalaki? Paliwanag ni A.A. na ito ay dahil sa natapunan siya ng kape. Isa pa, sa banyo siya nagpalit, hindi sa harap ng sinuman. Pagkatapos, binigyan siya ni Nim Gisi ng isang self-defense combo na kinabibilangan ng pepper spray, isang taser, at isang sermon. Walang lalaki ang mapagkakatiwalaan. Kailangan mong maging maingat. Bulong ni A.A. na siya ang pinakamahalaga na dapat maging maingat. Pinigilan ni Nim Gisi si A.A. sa upuan at galit na nagtanong, gusto mo ako pero nag-iingat ka pa rin. Sa takot, agad niyang inispray siya ng ilang beses sa mata. Nagkunwari si Nim Gisi na nasasaktan para subukan ang kanyang pag-aalala at lumalabas na hindi siya nasaktan dahil nakaiwas siya sa food chart. Sa kabila nito, pinayuhan niya siya na dapat laging maging mabilis ang kanyang reaksyon. Pagkatapos ng trabaho, tinulungan ni Hoyt si A.A. na dalhin ang mga gamit niya pa uwi. Nang makita si Nim Gisi na nagbubuhat ng bigat, nagtanong si Hoytse, ilang push-ups ang kaya mong gawin. Pagkatapos, nagsimula silang mag-umpisahan sa lakas at si A.O. ang naging referee. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang isang tao na nagpu-push up habang humihikap. Nang magkalaman ang kanilang mga kalamnan pagkatapos ng higit sa 600 na push-up, sinabi niya na huminto na sila dahil gabi na. Sa wakas ay huminto na rin sila. Nang ibinalik ni A.O. ang damit, muntik nang matumba si Hoytse dahil sa sakit ng kanyang braso. Pagkatapos, nagpaalam siya ng mabigat ang mga hakbang habang si Nim Gisi ay
pilit na nilulunok ang isang sipsip ng tubig. Nanginginig ang kamay ngunit pilit na nagpapakatatag. Kinabukasan, tumama ang sikat ng araw sa kusina at pinapanood ni AG si Nim Gise na kumakain ng lugaw. Ang sexy niyang lalamunan ay nagpaalala sa kanya na huwag maging malibo. Ngunit tumawa pa rin siya na parang baliw at tinanong siya ni Nim Gise kung may nakakapit ba sa mukha niya. Mabilis siyang tumakbo sa silid na may 2 itlog at ginawang wallpaper ng telepono ang litrato ni Teddy T. Tahimik na pinaalala sa sarili na panatilihin ang isang ligtas na distansya kay Nim Gise. Sa gabi, lumabas siya at nakita si Nim Gise na nakatulog sa sofa. Dahan-dahan niyang tinakpan siya at nang aatras na sana siya, hindi niya napigilan ang sarili na hawakan ng bahagya ang labi niya. Ngunit bago pa siya makabalik, pinigilan siya nito. Iniiwasan mo ako nitong mga araw na ito. Tanong ni Gise, sinabi niya na abala siya at sinabihan siyang huwag siyang gambalain. Umiti si Nim Gise na puno ng kasiyahan, kahit sino pa ako, mamahalin mo pa rin ako. Bumalik si AG sa silid at sinubukang magtrabaho para makalimutan ang pangalan ni Nim Gise. Ngunit sa gitna ng gabi, nakatulog siya sa kanyang mesa at sa kanyang panaginip. Nakita niya itong pumasok at nagumpisa ng isang matinding halik. Nagising siya at nakitang panaginip lang pala, ngunit nang hanapin niya siya, nakita niya ang mensahe ni Nim Gise. Pumunta siya sa mall para bumili ng gamit at sinabihan siya na uminom ng bitamina para sa kalusugan. Nang buksan niya ang CC para manood ng balita, nataranta siya nang makita na nasusunog ang Fin Hong Shopping Center. Hindi niya siya matawagan kaya tumakbo siya sa lugar, umiiyak at nakikiusap sa mga gwardiya na hayaan siyang pumasok at iligtas ang kanyang boyfriend. Ay Nim Gise, sigaw niya, hindi na ako tatakas, gusto kita, hindi kita pwedeng mawala. Sa sandaling iyon, lumabas si Nim Gise na may dumi, niyakap niya ito ng mahigpit pagkatapos ng ilang segundo. Umamin ka lang sa akin ha. Ngayon na girlfriend na kita, hindi ka na pwedeng umalis habang buhay. Nawala ko na si Teddy Vidi, hindi na kita pwedeng mawala pa. Nang marinig ito, nalungkot si Nim Gise at sinamantala ang pagkakataon para halikan siya upang gisingin siya mula sa shock. Sa wakas, umamin na rin sila sa kanilang pagmamahal, naghawak kamay at bumalik, hindi alintana ang mga mata ni Hoytze at Nimbi na parang gustong sunugin ang bahay. Pagdating sa bahay, hindi pa rin makapag-isip si A at niyakap niya ng mahigpit si Nim Gise na parang takot siyang mawala ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nim Gise na may nag-aalala talaga sa kanya. Hindi na kita iiwan na mag-isa, bulong niya. Napaiyak si Nim Gise dahil kinailangan niyang maglakbay ng malayo para lang makabalik sa tabi niya ngayon. Naglalambingan sila nang hindi nila alam na may isang hindi inaasahang tagapakinig sa labas. Lumalabas na naglagay pala si Hoytze ng listening device sa halaman na ibinigay niya kay A noon. Ngayon ay nagagalit na siya at pumunta siya para katukin ang pinto at sirain ang laro. Sinubukan ni A na buksan ang pinto, ngunit pinigilan siya ni Nim Gise at binuhat siya. Hindi nila pinansin ang taong nasa labas, si Hoytze ay nasa labas at hindi siya makapasok sa pinto. Sa umaga, gumanap si Nim Gise bilang isang modelong boyfriend, sinuyasuy ang kanyang mahal para magising at pati na rin sa pagsisipilyo ng kanyang ngipin. Bago pa man tumagal ang kaligayahan, nakatanggap si AG ng tawag mula kay Hoytze na may problema sa kalidad ang mga alahas ng honey. Niyakap siya ni Nim Gise at sinabi na umuwi ka agad at huwag magpapayag na apihin ng sinuman. Sa bodega, nakita ni AA na hindi na tulad ng dati ang mga produkto. Inamin niya ang kanyang pagkukulang sa pagsubaybay, ngunit maluwag sa loob si Hoytze sa panlabas. Lumalabas na siya ang nasa likod ng problemang ito dahil lang sa hindi siya makatanggap ng pagkatalo. Napansin ni Nim Gise ang isang conspiracy, kaya inutusan niya ang kanyang tauhan na ipadala ang resibo at ang ulat sa pag-inspeksyon para sa mga diamond na binili ng Wanmo. Totoong may problema, kaya nag-aalala siyang hinanap siya. Samantala, nang aalis na sana si AA sa bodega, natuklasan niyang nakakandado ang pinto. Hindi niya alam na tahimik siyang pinapanood ni Hoytze sa pamamagitan ng kamera at naglaro pa ito ng isang light horror game, nagpakawala ng mga daga sa silid. Gusto niya siyang parusahan dahil inakala niyang niloko siya nito. Gustong-gusto nang umiyak ni AA at gusto lang patunayan ni Hoytze na kapag kailangan mo, ako lang ang narito. Ngunit, sa kasamaang palad, ang paglalagay ng tiwala sa maling tao, ngunit ang ilaw ay nagliliwanag pa rin sa tamang direksyon. Tulad ng dati, hindi siya pinabayaan ni Nim Gise na mag-isa. Lumalabas siya na parang araw na nagtatanggal ng takot sa malamig na bodega. Muli siyang nailigtas ni AE ng kanyang bayani. Nagalit si Hoytze na handa nang pumunta na may suot na jacket, ngunit naunahan siya ng isang hakbang. Kinabukasan, tinawagan niya siya. Hindi niya inisip ang nangyari kahapon, ngunit masaya niyang inihayag na nakikipag-date na siya kay Nim Gise. Ang bagong batch ng mga diamante ay binili rin mula sa kanyang kumpanya at kung may mangyari, magkasama silang mananagot. Nagpanggap si Hoytze na binabati ang dalawa, ngunit pagkatapos ay galit siyang sinira ang mga gamit. Sa gabi, nagluto si Nim Gise ng spaghetti para sa kanya. Sinabi ni AA na gusto niya siyang pasalamatan at bigla siyang lumabas na nakasuot ng isang sexy na nightgown. Sino ang mag-aakala na aakalain ni Nim Gise na nagpapanggap siya at tumawa siya na nagpahiya sa kanya. Ngunit mabilis siyang inaliw, ikaw ang pinaka-espesyal para sa akin, magpakatotoo ka lang. Kinaumagahan, pumunta si Nim Gise para kausapin ang isang abogado at pagkatapos ay inusisa ang kanyang ate na si Nimbi dahil sa paghahalo ng peking diamante sa mga produkto ng Ifi. Ipinahayag niya na kukunin niya ang Wanmo sa sarili niyang paraan at hindi niya hahayaang saktan ng sinuman si E. Ang mag-asawa ay nagiging
naging sweet sa isa't isa, mula sa morning kiss hanggang sa jogging. Ngunit lihim silang kinuna ng litrato ng mga tauhan ni Nimby na nagpost ng mga eskandalo online bago ang press conference. Tumawag ang sekretarya at sinabi sa boss na ang AFW ay ang love story nila ni Envy, said Dick. Ngayon ay tinalikuran na siya ng mga netizens at sinasabing nagbago na siya na nagiging sanhi ng pagbagsak ng imahe ng brand. Inamin ni Aoy ang kanyang pagkakamali, naglihim talaga ako, at niyakap niya si Nimby para humingi ng kaaliwan. Niyakap siya ni Nimby ng mahigpit at tahimik na nangako na hindi niya hahayaang saktan ng sinuman ang babaeng mahal niya. Sa press conference para sa paglulunsad ng produkto, inaasahan ni AA na magtatanong ang media tungkol sa ihid. Sino ang mag-aakala na tutok sila sa chismis na ginagamit ni Director Ho ang mga alaala at sinasamantala ang kanyang dating kasintahan para ipromote ang bagong linya ng alahas. Isa pa, nagdatingan ang mga tagahanga ni Eddie na pinilit si Director Ho na kanselahin ang kontrata. Sa sandaling muntik nang mawala sa kontrol ang sitwasyon, lumabas si Nimby na parang bida sa isang action film, sinasalo ang bote ng tubig na papunta kay Eddie. Ipinahayag niya ang kanyang tunay na pagkatao. Si Lois at siya rin si Eddie said VT na namatay 1 taon na ang nakalipas. Lumabas na inatake siya sa ibang bansa, nawala ng alaala at pagkatapos ay bumalik sa bansa bilang si Eddie upang protektahan ang kanyang mahal ng tahimik. Naniniwala pa rin si AC na nagpapanggap lang si Nimby para malutas ang sitwasyon. Nag-alala siya na malalantad ang kasinungalingan at bago pa man siya makapagtanong, lumabas si Nimby at kinwestiyon siya. Mas nakakagulat, siya pala ang nag-upload ng litrato ni TFVT online at siya rin ang nagligtas sa kanya. Pagkatapos ng press conference, nakita ni Aoy ang wallet ni Nimby at sa loob nito ay may litrato nila ni TFVT. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang puso. Hinarap niya siya at tinanong, "Sino ka? Mahal mo ba ako o hindi? Maniniwala ba ako o hindi?" Ngunit nataranta lang si TFVT at hindi naglakas loob na sabihin ang totoo. Sa huli, umeksena si Hoydsat at inalis si A sa tabi niya. Pag-uwi ni Soha, nagsimula siyang magduda kung bakit tinutulungan ni Niemki si Niembach. Samantala, iginiit naman ni Hoykan na sa 1 taon, ang mga tao ay maaaring magbago at magtago ng maraming sikreto. Nagpatugtog siya ng nakaka-relax na musika, ngunit hindi ito makayanan ni Soha. Sinabi niyang hindi niya gusto ito pero gusto ni Hoykan na pakinggan niya. Nagpasya siyang umalis dahil marami pa siyang kailangang tapusin. Lihim na sinabi ni Hoykan sa kanyang sarili na sa huli ay magiging kanya rin si Soha. Samantala, hinanap ni Soha ang kanyang stepmother para kumpirmahin na si Niembach ay si Kanhan. Ang tanong niya ay kung bakit kailangang bigyan ni Niemki si Kanhan ng bagong pagkakakilanlan. Paliwanag ni Niemki, si Kanhan mismo ang ayaw na may makaalam at magkababata sila. Si Soha ay biglang may naalala na isang katulad na larawan sa kanyang lumang album na lalong nagpaselo sa kanya. Ano ba talaga ang nangyari kay Kanhan? Bakit mo siya kinausap at ako ay hindi? Maya-maya, sa lobby ng kumpanya, kinukulit ng mga reporter si Soha kung kailan siya magpapakasal kay Kanhan. Nag-aalangan siyang bumagsak pero nasalo siya agad ni Kanhan. Sa harap ng kamera, inihayag ni Kanhan na kapag ikakasal na siya, tiyak na ipapaalam niya ito sa buong media. Masayang nagdiriwang ang opisina dahil muling nagkasama si Manager Hua at Boss Doong at biglang tumaas ang benta ng Honeyton. Si Soha naman ay bumiti ng pilit at diretso siyang tinanong, "Ano ba talaga ang gusto mo?" Humihingi siya ng tawad dahil itinago niya ito sa kanya, ngunit tiniyak niyang hindi siya aalis. Hiningi lang niya na bigyan siya ng oras upang sabihin ang dahilan sa tamang oras. Ngunit ayaw na niyang makinig at lumabas siya. Pagkatapos, nakilala niya si Hoykan na nagpakita sa kanya at sinabing kaarawan niya ngayon. Inanyayahan niya si Soha na pansamantalang kalimutan ang trabaho at umuwi sa kanyang bahay para gumawa ng photos. Sa gitna ng ceramic glaze at mga ilaw, ninais niyang makasama niya ito sa bawat taon. Pagkatapos ng ilang araw, ibinalita ni Kanhan na inimbitahan si Louis sa isang dating show at ang mag-asawa ng Honey and You ay magiging espesyal na panauhin. Dahil sa Honey and A, hindi niya ito matanggihan, ngunit pilit niyang ginampanan ang papel na magkasintahan ni Kanhan habang galit pa. Pagdating sa set ng pelikula, biglang sumakit ang tiyan ni Soha at nang umuwi siya, wala na si Kanhan. Nakalabas pala siya para bumili ng red sugar water para sa kanya, naglagay ng band-aid sa kanyang paa at pinalitan ang kanyang high heels ng sneakers. Agad na kinuna ng crew ang napakatamis na eksena. Ang eksenang iyon ay nagpainis kay Niemki, kaya agad siyang tumawag sa ilang tao para kumilos. Sa daan pa uwi, malamig pa rin si Soha kay Kanhan, hindi pa kita pinapatawad. Pero kinagabihan, sa ilalim ng kondominium, hinarangan siya ng isang pervert. Sakto namang dumating si Kanhan at sinuntok ito hanggang sa bumagsak. Nang makita niyang may kasama pa ito, hinila niya si Soha at nagtago sila sa sulok. Nanginginig na kumapit si Soha sa damit ni Kanhan. Pag uwi nila, ginamot niya ang sugat nito, ngunit bigla siyang hinalikan ni Kanhan. Alam niyang mahirap na pigilan si Soha na umalis, kaya nagpanggap siyang nasasaktan para lumambot ang puso nito. Hating gabi, palihim siyang lumabas para kumain ng tinapay, pero nahuli siya. Pinilit siya ni Kanhan na umakyat sa ibabaw ng refrigerator at matamis na bumulong, "Soha, gutom na ako." Nahulog ang tinapay sa sahig at pinili niyang kainin ang mas matamis na bagay. At sa isa pang pagkakataon, ang mahinang pagtutol ni Soha ay sumuko sa halik niya. Kinaumagahan, mahigpit na niyakap ni Kanhan si Soha at ayaw siyang bitawan, habang malamig siyang sinabihan nito, "Huwag mong isiping napatawad na kita." Nagtampo siya, "Soha, kabibihis mo lang at bigla ka nang nagbago ng ugali." Kahit masaya siya na buhay pa si Kanhan, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na marami siyang tinatago. Sa Ho Corp, pinilit ng mga shareholder si Soha na kunin
kunin ang mga share ni Ken Han sa van mo kung gusto niyang mapanatili ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Biglang dumating si Ken Han at kusa niyang inilipat ang lahat ng kanyang share sa kanya ng walang kondisyon. Pagkalabas niya, narinig niya ang balita na ang dalawang pervert kagabi ay ipinadala ni Niemki. Lumalabas na matagal na siyang nagdududa dahil sa magkasalungat na detalye sa testamento. Pagkatapos ng pag-atake noon, malinaw na naniniwala pa rin si N.P. Hua na si So-ha ay kanyang tunay na anak at kinumpirma pa niya ang Ififi kahit pagkatapos ng insidente kay Ken Han na nagpapatunay na hindi siya ang nasa likod ng lahat. Tumakbo si So-ha at direkta siyang tinanong, bakit mo inilipat ang mga share? Umiti si Ken Han at sinabing mahirap na siya ngayon, kailangan niyang umasa sa may-ari ng Ho Corp para mabuhay. Pagkatapos, bumalik siya at dahan-dahang umamin, sa buong panahon na hiwalay sila, sa tuwing nakikita niya itong malungkot, gusto niya lang itong yakapin ng mahigpit. Ang kwintas na nalaglag niya ay ang pinakamalapit na pagkakataon na makalapit siya sa kanya, ngunit hindi pa rin sila nagkita. Ang tanging nagawa niya ay humingi ng tawad sa kanya ng 1,000 beses, at kahit hindi pa malinaw kung ano ang itinatago niya, nagpa siya pa rin si So-ha na magtiwala sa kanya. Naghalikan sila bilang opisyal na pakikipagkasundo. Noong gabing iyon, nakayakap si So-ha sa kanyang kasintahan at masayang pinagmamasdan ito. Nagising si Ken Han at ninais niyang huminto ang oras sa sandaling iyon magpakailanman. Samantala, sinuntok ni Hoi-kan si Niemki dahil naglakas loob itong tawagin ang mga kriminal na gustong saktan si So-ha. Nagkasagutan sila sa isa't-isa dahil sa patuloy na pananakit sa taong gusto nila. Ngunit sa huli, magkasama pa rin silang lalahok sa kaso ni Ken Han noon. Hating gabi, nakatanggap ng tawag si Ken Han at dali-dali siyang pumunta para puntahan si Niemki na nakahiga sa sahig. Dugo-dugo ang ulo nito at nataranta siyang binuhat ito papunta sa ospital. Samantala, nagising si So-ha at hindi siya nakita at nakatanggap ng tawag na nagsasabing may emergency sa American office kaya kailangan niyang umalis agad. Nakasakay na siya sa eroplano, hindi na siya makakapag-usap pa, hintayin na lang siyang bumalik para ayusin ang lahat. Buntong hininga na lang siya dahil marami pa rin siyang tinatago sa kanya. Kinabukasan, dumating si Hoi-kan at ibinalita na hinahanap ng pulis si Ken Han dahil sa hinala na may kinalaman siya sa kaso ni Niemki. Malinaw na na-record ng kamera kung paano niya ito binuhat papunta sa kotse. Hindi naniwala si So-ha, ngunit nang tingnan niya ang impormasyon sa pag-alis ng bansa, nabigla siya, muling niloko siya ni Ken Han. Sa eksaktong sandaling iyon, ibinalita ni Boy Boy na mayroong isang American company na lihim na bumibili ng mga share ng Ho Corp at malapit nang maging pinakamalaking shareholder. Nahulaan ni So-ha na si Ken Han iyon. Pinuntahan niya si Hoi-kan at nagpahayag ng intensyon na bilhin ang mga share mula sa Ho Corp para iligtas ang kumpanya. Pag-uwi niya, kinumpirma ng kanyang ama na ang nasa likod ng American company ay sina Ken Han at Niemki. Natuklasan din niya na ang dalawang ito ang responsable sa nabigong diamond bidding dati. Mas masakit pa para sa kanya na matuklasan na kinukupop niya pala ang ahas sa kanyang sariling bahay at nakasama pa niya sa isang kama si Niemki. Nang makita niyang inatake sa puso ang kanyang ama, nagdesisyon si So-ha na panatilihin ang Ho Corp. Bumalik siya sa apartment ni Ken Han, niyakap ng mahigpit ang paborito nitong crystal dog at labis na nalilito, gusto niyang magtiwala sa kanya, ngunit hindi ito pinapayagan ng responsibilidad at realidad. Sa huli, tinawagan niya si Hoi-kan at pumayag siyang magpakasal. Kinabukasan, dumating si Hoi-kan, na kasing cool gaya ng dati at nagkunwaring mapagbigay at sinabi na maaari siyang magbago ng isip anumang oras at hindi siya pinipilit. Inamin niya na nagkasala siya sa kanya at humiling na hintayin siya upang ayusin ang kanyang damdamin. Inanyayahan din niya siya na magpagupit ng buhok, mamili at magpalit ng mood. Nagpasalamat si So-ha, ngunit halatang hindi sila magkatugma at umiwas siya nang lumapit ito. Alam niyang laging nasa paligid ang mga reporter sa Ho Corp kaya iminungkahi ni Hoi-kan na pansamantalang lumipat siya sa bahay nito para magpahinga. Sa bahay ni Hoi-kan, masigla siyang inanyayahan na kumain, ngunit nilagyan niya ng mustard ang lahat ng pagkain at kakaiba ang kanyang tingin. Hating gabi, nag-order si So-ha ng toast dahil gutom siya, ngunit mabilis itong kinuha ni Hoi-kan at itinapon pa ito sa kadahilanang hindi raw ito maganda para sa kalusugan. Nakita niya na lalo siyang naging kakaiba at naaalala niya ang lasa ng inihaw na pagkain na natitira pa sa labi ni Ken Han at nabalisa ang kanyang puso. Kinaumagahan, nakita ni So-ha si Hoi-kan na naghanda para sa kanya ng isang masarap na mesa at sinabihan siya na kumain at hintayin siya na bumalik. Ngunit nang dumampot siya ng pagkain, muli siyang nabigla sa lasa ng mustard. Pagkatapos ay narinig niya ang doorbell at inakala niyang si Hoi-kan iyon, ngunit laking gulat niya nang makita niya si Ken Han. Hindi inaasahang ipinilit niya siya sa dingding at ibinuhos sa kanyang mga labi ang lahat ng kanyang pananabik at sinampal siya ni So-ha para matauhan. Masidhi niyang hiniling sa kanya na huwag pakasalan si Hoi-kan at iginiit niya na hindi niya pinatay si Niemki at wala siyang kinalaman sa pagkuha sa Ho Corp. Sa gitna ng tensyon, dumating si Hoi-kan sa bahay at nahirapan siyang buksan ang pinto. Nang makuha niya ang susi, binuksan ni So-ha ang pinto na nagdulot ng iritasyon sa kanya at ininspeksyon ang buong bahay. Nagdahilan siya na kailangan niyang i-lock ang pinto para sa kaligtasan at gumawa siya ng isa pang dahilan na gusto niyang manood ng pelikula kaya kailangan niyang magpalit ng damit, ngunit nang pumasok siya sa silid at isinara ang pinto, biglang lumitaw si Ken Han. Binuhat niya siya sa kama upang tapusin ang kanilang naudlot na halik at sinabi sa kanya na huwag magtiwala kay Hoi-kan at bigyan siya ng 1 linggo upang imbestigahan ang buong kaso. Pagkatapos ay umalis sina So-ha at Hoi-kan upang makatakas si Ken Han. Pag-uwi nila, pagod na si So-ha dahil pinilit na naman siya ni Hoi-kan na manood ng horror movie. Gusto pa ni
nitong manood pa sa bahay para masanay siya, ngunit nagpanggap siyang pagod para makabalik sa kanyang silid. Samantala, umupa si Ken-han ng isang investigador at natuklasan ang kahina-hinalang nakaraan ni Hoi-kan. Lumabas na ang yumaong nakatatandang kapatid ni So-ha. Si Hwa Ruyu ay naging girlfriend niya sa kolehiyo. At pagkamatay ni Ruyu, huminto sa pag-aaral si Hoi-kan at nagpagamot sa mental. Mas kakaiba pa, lumitaw siya sa Amerika sa eksaktong araw kung kailan inatake si Ken-han. Kinabukasan, hindi sinasadyang binuksan ni So-ha ang TV na nagpapakita ng video ng kanyang yumaong kapatid na babae na gumagawa ng pottery, katulad ng paborito ni Hoi-kan tuwing kaarawan niya. Natigilan siya, ang ekspresyon ng kanyang mukha, mga gawi, hanggang sa nunal sa likod ng kanyang balikat, lahat ay magkatulad. Hindi inaasahang dumating si Hoi-kan at inamin niyang nagtatoo siya ng pulang nunal sa balikat nito dahil gusto niyang maging perpektong kopya ni Ruyu. Nagpapanik na tumakbo si So-ha, ngunit ikinulong siya ni Hoi-kan. Reklamo ni Hoi-kan na hindi siya katulad ni Ruyu mula sa kanyang paraan ng pagkain hanggang sa panlasa sa pelikula. Nang isuot niya ang lumang damit ni Ruyu, nasiyahan siya dahil matagumpay siyang gumawa ng 8 parts na kopya. Gayunpaman, si Ruyu ay may peklat sa kamay mula sa paso na wala kay So-ha, kaya gagawin niya ito para sa kanya. Iginya ni Hoi-kan ang nobya sa altar. Inakala niyang nagkatotoo na ang kanyang pangarap. Ngunit sa eksaktong sandali na iyon, dumating si Ken-han. Kumpiyansa siya na kung dumating man ang pulis, si Hoi-kan ang mahuhuli. Dahil si Niemki ay maswerteng hindi namatay at naglakad siya palabas. Inakusahan niya si Hoi-kan na sinunog ang shopping mall at sinubukang saktan siya. Sa gitna ng pagtatalo, hindi sinasadyang naitulak ni Hoi-kan si Niemki na bumagsak at tumama ang ulo sa mesa at sinadya rin niyang burahin ang kanyang fingerprint at nagpanggap na siya para mag-text kay Ken-han para bitagin ito. Sa kabila ng lahat ng pagpapaliwanag, kalmado siyang sumagot, hindi mo na kailangang magpaliwanag dahil mayroon na akong sapat na ebidensya upang kasuhan ka ng attempted murder mula pa noong 1 taon. Tinangkang dalhin ni Ken-han si So-ha ngunit pinahinto siya nito dahil ang baukwet na hawak niya ay isang bombang nakakabit kay Hoi-kan. Hawak ng baliw ang detonator, pinipilit si Ken-han na hayaan silang umalis kung hindi ay mamamatay silang tatlo. Nagtakbuhan ang mga tao nang makita ang bomba. Sinabi ni Ken-han na umalis na sila at sinubukang maging kalmado at pinaalalahanan si Hoi-kan na si So-ha ay kapatid ni Ruyu, ngunit lalo lang itong kinabaliwan. Naisip niya na malapit na niyang maibalik ang kanyang kasintahan, ngunit sinira ito ni Ken-han. Nagmakaawa si Ken-han, kung gusto mo, patayin mo ako, huwag mo siyang saktan. Nag-smirk si Hoi-kan at inihagis ang kutsilyo kay Ken-han. Kung gusto mo siyang iligtas, saksakin mo ang sarili mo. Umiyak si So-ha, hiniling na huwag niyang gawin iyon at hiniling niya kay Hoi-kan na hayaan siya, ngunit walang saysay. Magili na sinabi ni Ken-han, So-ha, ipikit mo ang iyong mga mata, mabilis itong matatapos. Ngunit sa eksaktong sandali na malapit nang tumama ang kutsilyo sa kanyang balat, bigla niyang ipinilipad ito upang putulin ang lubid ng wedding gate at bumagsak ito na naghiwalay kina Hoi-kan at So-ha. Tumakbo siya para sagipin si So-ha at nagmamadaling kinuha ang detonator. Mas mabilis siya kay Hoi-kan, ngunit mas mabilis itong nakakuha ng kutsilyo at sinaksak siya ng malala. Pinilit pa rin ni Ken-han na pigilan si Hoi-kan at sinuntok ito hanggang sa nawalan ito ng malay. Pagkatapos ay gumapang siya pabalik kay So-ha, ibinalabal sa kanya ang kanyang jacket, pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi at bumagsak sa kanyang balikat sa ilalim ng tunog ng ulan. Pagkatapos ng 1 linggo, matagumpay siyang sumailalim sa operasyon at ibinalita ni Niemki na inamin ni Hoi-kan ang lahat ng kanyang kasalanan. Dahil sa matinding pag-ibig niya sa nakatatandang kapatid ni So-ha, naging baliw siya at nawalan ng kontrol. Mahinahong humingi ng tawad si Niemki kay So-ha at tinanggap niya ang pagkatalo sa pag-ibig nito kay Ken-han. Sa labas ng silid ng ospital, dahan-dahang lumapit si In Ki-hwa na may baston, ibinigay sa kanya ang kasunduan sa diborsyo, kasama ang kasunduan sa franchise ng hotel ni Niemki. Alam niya na matalino siya, ngunit hindi niya maibibigay sa kanya ang Ho Corp. Bilang kapalit, naghanda siya ng hotel na ipinangalan sa kanya bilang pasasalamat sa pag-aalaga nito sa kanya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay sinabi niya na bata pa siya at marami pa siyang pagkakataon. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis na walang sumbat at sa wakas ay nagising si Ken-han. Masayang yumakap si So-ha sa kanya, ngunit ang unang tanong niya ay kung sino siya. Ako si So-ha, ikaw si Ken-han, na sinyang-batch din sa burol mo, hinalikan pa kita. Tiningnan siya ni Ken-han at mahinang nagtanong, paano? Sa sandaling hinawakan niya ang kanyang labi, hinila siya agad ni Ken-han at hindi na siya pinakawalan pa. Naintindihan ni So-ha na niloloko na naman siya. Nagmadali siyang magpaliwanag na dati, natakot siyang malalagay siya sa panganib kaya hindi siya umamin sa kanyang pagkakakilanlan. Mula ngayon, hindi na niya siya lolokohin pa. Matapos ang lahat ng mga pangyayari, opisyal na sinimulan ni So-ha ang pamamahala sa Ho Corp. Samantala, sabik naman si Ken-han na manganak siya ng chubby na apo para sa kanyang lolo. Lihim siyang naghanda ng proposal sa Hovien na puno ng mga alaala nilang dalawa. Ang litrato niya habang kumakain ng palihim, ang dandelyon na hindi lumipad at ang maskara mula sa party. At isang maliit na kahon na naglalaman ng isang ring na walang pangalan. Ang ring ay iniaalay para lang sa isang tao. Sumisimbolo sa pag-ibig na tatagal habang buhay. Pakiusap, magpakasal ka sa akin ulit. Umiyak si So-ha at tumango, niyakap ang lalaking handang harapin ang kamatayan para sa kanya. Hinalikan ni Ken-han ang kamay niya, ang kamay na gusto niyang hawakan habang buhay. Ito rin ang masayang pagtatapos ng pelikula ngayong araw. Salamat sa panonood, huwag kalimutang i-like ang video para magkaroon kami ng inspirasyon na magdala pa ng magagandang pelikula.